Ngayon nga po ang tapos ng FIBA World Cup 2023 na kung saan ay isa tayo sa mga nag-host at bigo nga po ulit tayo dito. Ngunit paano tayo tutugon dito? Alam nyo, kung sa pagsubok sa sports, hindi tayo dapat sumuko, lalo na sa pagsubok sa pananampalataya. Bagaman marahil hindi madali na humarap sa mga pagsubok, ngunit meron itong magandang ibinubunga sa atin. Muli ang sabi ni Santiago sa kanyang pag-uumpisa ng kanyang sulat ay iturong daw nating buong kagalakan kapag tayo ay nahaharap sa sari-saring pagsubok, yamang nalalaman natin na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Bagaman nga, hindi ito automatic, ngunit kung ito ay nahaharap o yung nahahandle natin ng tama, meron itong magandang ibinubunga sa atin. Ngunit marahil ang tanong dito ay, bakit tayo nabibigo dito? Ibig sabihin, bakit sa halip na magbunga sa atin ng pagtitiis, ang pagsubok ay parang iginugupo tayo nito, ay parang napakaganda nga ng sinasabi ni James na sa kabila na tayo inaharap sa mga pagsubok, magalak tayo dahil nagbubunga iyon ng pagtitiis. Ngunit hindi nga iyon ang laging ibinubunga, hindi ito otomatiko. Ngayon maralang dahilan ay bakit? Yun ay hindi dahil sa Diyos, kundi yun ay dahil sa ating mga sarili. Nakita natin na ang Diyos ay siyang pinagmumulan ng mabubuting bagay o ng lahat ng mabuting bagay, mabuti o sakdal na kaloob. Ibig sabihin, hindi siya ang pinagmumulan ng anumang masama at napakahalaga na panghawakan natin ang katotohanan yan. Mula dyan ay dadako tayo sa ating misaheng tutunghayan ngayon. Muli ay samahan niyo kung buksan ang inyong mga Biblia sa sulat ni Santiago. Nasa kabanatang 1 pa rin tayo, Santiago 1, ang ating tutunghayan ay talatang 11 hanggang 21. Ito po sinasabi, Santiago 1, 11 hanggang 21, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ay kabaliktaran nga po sa iniisip ng mababasang ito ni James, ay nakita natin na ang Diyos ang pinagmumula ng bawat mabuting kaloob. Ay sa katunayan niya ay hindi natapos doon si James. Sinabi dito na ang Diyos ang pinagmumulan ng sakdal na kaloob. Ipinapakita diyan na ang nais ng Diyos sa atin ay kung ano yung makabubuti sa atin at hindi yung makakasama. Ay nabanggit ko na anong ibig sabihin ng sakdal, anong ibig sabihin ng perfect. Pinapakita doon na walang anumang bahid ng kasamaan o walang anumang layunin ng Diyos sa atin para sa ating ikasasama. At nakita natin yan kung paano tayo kinakalinga ng Diyos. Nakita natin na siya ay siyang ama ng mga ilaw. Pinapakita na hindi lamang siya basta manlilikha, hindi lamang siya creator of all things, kundi nang siya man ay hindi nagpapabaya sa kanyang nilikha at kahit ang mga hindi mananampalataya ay nararanasan ng kabutihan ng Diyos, ay lalo na tayo. Ngunit higit dyan ay nakita natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Ay nakita natin kung paano ninais ng Diyos ang ating kaligtasan. Hindi lamang ito basta nangyari. Hindi lamang ito yung parang basta na lamang nangyari sa buhay ng isang tao, sa buhay ng mga mananampalataya, kundi ito ay siyang ninais ng Diyos sa buhay natin. Grabe yung pagpapamalas sa atin ng kabutihan ng Diyos.
Ngayon, marahil ang tanong dito ay, papaano tayo tutugon dito? Sa kabutihan ng Diyos na naranasan mo, lalo na sa usapin ng kaligtasan, papaano tayo dapat tumugon dito? Dito ay pinakita ni James kung papaano naman tayo dapat magpakita ng kabutihan sa iba. Kaya ito yung aking mensahe ngayong hapon, dahil pinagpakitaan tayo ng kabutihan ng Diyos, inaasahan sa atin na magpakita ng kabutihan sa iba. Dahil pinagpakitaan tayo ng kabutihan ng Diyos, inaasahan sa atin na magpakita ng kabutihan sa iba. Ngayon, marahil may itatanong natin ay sa paanong paraan ba tayo dapat magpakita ng kabutihan sa iba, sa ating mga kapatid. Sa ating teksto, yun ay sa paraan ng ating pagsasalita. Partikular sa ating pagiging mabagal sa pagkagalit. At sa tingin ko, kung minsan dito tayo nagkakamali. Kung minsan sa halip na maging mabagal tayo sa pagkagalit, ay nagiging mabilis tayo dito. Alam nyo, yung pagpigil o yung pagkontrol sa galit ay napakahalaga. Napakakaraniwang paksa sa kanilang panahonon. Sa tinatawag na Greco-Roman world. At partikular daw na mahalaga ito sa mga tinatawag na mga Stoics, sa mga philosophers. So gustong ipakita dito na anuman yung pinaniniwalaan mo, anuman yung orientasyon mo ng isang tao o ng isang grupo, napakahalaga ng bagay na to. Napakahalaga ng pagpigil sa galit, sapagkat ito yung magpapanatili sa kanila, anumang grupo, anumang marahil samahan, napakahalaga ng pagpigil sa galit sapagkat yun yung parang maintenance mo. Ngayon ay isipin nyo kung wala tayo nito. Isipin nyo kung walang pagpigil ng galit sa loob ng iglesia. Anong mangyayari sa atin? Ngayon, sa paanong paraan natin maipapakita ito? Sa ibang salita, paano natin may iwasan ang pagkagalit? Sa dalawang bagay ay nais kong ibahagi ang mensahe dito sa ating tekstong ito. Una, sa pamamagitan ng pagiging marunong makinig. Sa pamamagitan ng pagiging marunong makinig. At pangalawang bagay, sa pamamagitan ng pagiging marunong magpahinuhod. Sa pamamagitan ng pagiging marunong magpahinuhod o magtimpi. So sa paanong paraan natin may iwasan ng pagkagalit sa pamamagitan ng pagiging marunong makinig. Ang sabi ni James, unawain ninyo ito. Minamahal kong mga kapatid. Alam nyo, makakita natin yung parang pagbibigay ng gaan ni James, bagaman mabigat kasi yung kanyang tatalakayang ito ay nadoon yung lalabas niya ng damdamin. Mahal niya ang mga sinusulatan niyang ito. At mahalaga yun na kapag marahil mabigat ang paksa, ay talagang magpadama ng pag-ibig, yung isang sumusulat. Ang sabi niya, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig. Ano gustong ipakita dyan ni James? Gustong ipakita dyan na dapat tayong marunong makinig sa pananaw o opinyon ng iba. Hindi yung parang wala kang pakialam sa sinasabi ng iba. Parang wala kang pakialam sa sinasabi ng iyong kapatid. At sa tingin ko, kung minsan dito tayo nagkakamali. Kung minsan dito tayo nagkakaproblema. Kung minsan sa halip na makinig tayo sa pananaw o opinyon ng iba, ay mas ipinipilit natin ang sa atin. Ipinipilit natin kung anong meron tayo. Isipin nyo kung ganyan ang mangyayari, anong resulta noon? So ang hindi pakikinig sa pananaw o opinyon ng iba o sa ibang paglalapat ng salita, ang kawalang kahandaan sa pakikinig sa pananaw o opinyon ng iba
ay kadalasang sanhi ng pagkagalit. Alam nyo, hindi po sinasabi dito na hindi na tayo dapat magbigay ng ating sariling opinyon. Pero ang problema dito ay yung ayaw mo na talagang pakinggan ang sinasabi ng iba. At kuminsan, mayroong ganyan sa iglesia. Kuminsan, meron sa iglesia na parang siya na lamang yung may alam. Yung para bagang siya na lamang yung tama. Ay kung ganyan, ay gulo talaga ang mangyayari. Hindi naman kasi po pwede. Kahit pa sa iglesia na parang tayo na lamang yung tama. Yung bagang parang tayo na lamang yung may alam. Ay hindi po pwede ang ganun. Kaya nga ang sabi dyan ni James, ay maging mabagal daw tayo sa pagsasalita. Quick to listen, slow to speak. Gustong ipakita dyan na napakahalaga ng pakikinig sa opinyon o pananaw ng iba. Hindi yung para bagang bago ka pa na nagsasalita ay bluff ka na. Alam nyo, mayroong mga tao na parang napakakwento o yung bagang parang hindi ka na makaisa kapag kausap mo siya. Naranasan nyo na ba yon? Pero parang okay lang naman yon. Meron talagang ganong personalidad. Labot kayo ng 1-2 oras ay parang bagang kaunti lang ang iyong nasalita. Para sa akin okay lang yon. Kailangan mo na lang siyang pagtiyagaan. Pero marahil ang hindi okay ay yung mga tao na parang hindi marunong makinig sa pananaw o opinyon ng iba. Alam nyo, may mga tao na parang masyadong opinionated. Sila yung mga tao na parang bagang masyadong maraming alam. Ay alam nyo, bagaman parang marurunong ang mga taong ito, ngunit hindi talaga sila marurunong. Ang tunay na marunong ay yung marunong makinig sa iba. Pero nag-iisip na dahil napatahimik niya o napatamemi niya yung isang kausap niya, ay parang napakagaling niya. Ay hindi po ganyan ang tunay na magaling. Ang tunay na magaling ay yung marunong magsaalang-alang sa kaisipan ng iba. Ay maalala nyo na ang sino man daw kinukulang ng karunungan ay humingi nito sa Diyos. Ay ano bang layunin ng karunungan sa ating buhay? Sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay upang siyang gumabay sa atin, tumulong sa atin, sa pagharap sa mga pagsubok. Maraming mga pagsubok ang pwede mong kaharapin bilang mananampalataya, napakahalaga ng karunungan. Ngayon, ano yung isang pagsubok na pwedeng paglapatan mo ng karunungan na yon, na hiningi mo sa Diyos at ipinagkaloob marahil sa iyo ng Diyos, kung ikaw ay isang puso sa Kanya? Ay marahil ang isang pwede nating paglapatan yan ay yung hindi pagkakaintindihan na magkakapatid sa loob ng iglesia. Yung tinatawag nating internal conflict. Sa iglesia nangyayari yan. So mapapansin nyo na kaya lamang umiiral yung galit sa puso marahil ng isang tao, yun ay dahil hindi niya pinairal yung karunungan na mula sa Diyos. At ano yung karunungan doon? Yung matuto kang makinig sa sinasabi ng iba. Napakahalaga noon, mga kapatid, sa loob ng iglesia. Meron nga akong nakausap na narinig, hindi siya mananampalataya. Ang sabi niya ay, ang kanya daw natutunan sa buhay at marahil nasasabi niya na isang susi sa success ay yung hindi mo raw kailangang magbigay ng opinyon sa lahat ng mga bagay.
kung minsan ay parang tayo ay baliktad. Minsan tayo ay punong-puno ng opinyon. Marahil hindi naman masama, pero wag mong isang tabi ang marahil pananaw o karunungan na meron ng iba, ang iyong kapatid. Alam niyo, sa basketball, merong assistant coach. O sa ibang sports, meron din yan, assistant coach or assistant coaches. Ngayon, marahil may tatanong nyo kung ano ba isang pwedeng maging function ng isang assistant coach. Alam nyo, meron dyan for defensive purposes at ibang marahil kung basketball yan, may mga iba't ibang galing yung mga coach. Ngunit marahil ang isang general na pwede nating masabi sa isang assistant coach ay marahil siguro kung merong hindi nakikitang maganda yung head coach, ay marahil pwedeng mag-suggest yung assistant coach. At sa tingin ko ay napakahalaga na pakinggan nyo ng isang head coach. Sapagkat kung hindi, ay marahil problema yon. Pagkat hindi naman ibig sabihin noon ay parang pakikialam, kundi pagbibigay lamang ng kanyang sariling opinyon o pananaw. Ang hamon sa atin dito ay kung nais mong iwasan ang pagkagalit sa iyong sarili, ay matuto kang makinig sa pananaw o opinyon ng iba. So mapapansin nyo kung saan pwedeng manggaling yung galit ng isang tao. Ang dahilan lamang naman kung bakit tayo nagagalit o napuprovoke yung ating galit ay dahil ayaw nating tanggapin yung salita ng iba. Kung tayo handa na tanggapin yung opinyon o pananaw ng iba, ay marahil hindi tayo magkakaroon ng galit sa ating puso. Alam niyo, ang problema sa iglesia ay hindi yung magkakaiba tayo ng pananaw. Pangatlong iglesia na itong aking pinuntahan, wala akong nakitang isang pananaw lamang. Lalo pat galing sa dalawang uri ng parang persuasion, ay magkakaiba pa rin yung pananaw, pero hindi yan ang problema. Ang problema ay dahil ayaw nating tanggapin yung pananaw ng iba. Hindi po pwede ang ganun. Maganda nga po sana kung meron lamang tayong isang pananaw, ngunit hindi talaga mangyayari yon. May mga bagay talaga sa iglesia na hindi natin mapagkakasunduan. Marahil darating ang ating Panginoong Hesukristo, hindi pa rin tayo dadating sa punto na nagkasundo marahil sa lahat ng bagay o marahil maraming bagay na pwede rin tayo mapagkasunduan, pero hindi yung lahat. Ngunit sa kabila nun, pwede pa rin tayong magsama ng maayos. Maalala nyo kung bakit nagkakagulo sa iglesia sa Roma? Isa doon ay dahil sa hindi pagtanggap sa opinyon ng iba. At yun na may kinalaman sa Christian liberty. Marahil ang gusto ng isa, ng iba, ay dapat karni lang tayo, Brad. Marahil sabi naman ng isa o ng ibang party, hindi, dapat ay gulay lang tayo. Dapat vegetarian. Ay okay nga sana yung, pero talagang napakahirap mangyari ang mga bagay na yon sa iglesia. At dapat ay hayaan natin na mangyari ang mga bagay na yon. Kung ang usapin lamang sa iglesia ay hindi naman doktrina o hindi yung makukompromiso ang salita ng Diyos, pwede na yon. Pwede na nating hayaan yon kung kinakailangan. Ang problema kung minsan ipinipilit natin ang ating mga sariling kaisipan at tapos na doon. Ay kung ganyan, problema talaga yan, mga kapatid. Kahit saan tayo pumuntang iglesia ay hindi mangyayari yon. Alam nyo, ang aking tinuturing na paboritong reformer ay si John Calvin, at sa iba't ibang kadahilanan yon,
Si John Calvin, mainitin ang ulo. Ngunit nakuha niyang magparaya sa pananaw o kaisipan ng iba. At yun ang may kinalaman sa Lord's Supper. Gusto kasi ni John Calvin, dapat linggo-linggo tayo mag-celebrate ng Lord's Supper. It's very special. At maraming gumagawa niya sa iglesia. Pero ayaw ng kanyang mga kasamahang pastor sa Geneva. Hindi, dapat minsan lang, once a month. Kakatuwa, ang ginawa ni John Calvin ay lumundo siya doon. Parang hirap isipin, John Calvin ay lundo sa especially Lord's Supper, pero that's John Calvin. So, para maiwasan yung galit sa atin, matuto kang pakinig. Pangalawang bagay, sa pamamagitan ng pagiging marunong magpahinuhod o magtimpi. Alam niyo, hindi po sinasabi dito na hindi na tayo dapat magalit. Ay, alam niyo, kahit gustuhin natin yan, hindi talaga mangyayari yan. May mga bagay talaga na nakakagalit. At ang ating Panginoong Jesucristo man ay naggalit. Ngunit iyon ay matuwid na galit. Hindi po ganyan ang galit na tinutukoy dito ni James. Ang galit na tinutukoy dito ni James ay nauwi sa pananakit sa kapatid. At iyon ay sa paraan ng pagsasalita. Malamang-lamang na ito ay pumapatungkol sa panghuhusga o kritisismo sa isang kapatid. Ganyan yung uri ng galit na tinutukoy dito ni James. Hindi lamang ito parang basta galit na nararamdaman mo lamang, kundi ito ay nauuwi sa masakit na pananalita. Ganyang kabigat yung galit na tinutukoy dito ni James. Kaya nga sinasabi niya ay maging mabagal kayo sa pagkagalit. Ngayon, bakit napakahalaga na maging mabagal tayo sa pagkagalit? Ang sinasabi dito ni James ay sapagkat ang galit daw ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya anong gustong sabihin dyan ni James? Gustong sabihin dyan ni James na dahil ang Diyos ay matuwid, dapat ay mag-reflect doon ang ating ginagawa. Dapat iyon ang pamantayan natin. Kaya isipin nyo, yung bang galit ay kapantay ng katuwiran ng Diyos o parang magre-reflect sa katuwiran ng Diyos. Hindi kailanman mangyayari yon. So dahil ang Diyos ay matuwid, walang lugar ang pagkagalit sa puso ng isang tao. Sa puso ng bawat mananampalataya. Ganyan natin ito unawain mga kapatid. Nakita natin na nagagawa ng galit sa puso ng isang tao. Nakita natin na dahil dito nasasaktan natin ang ating mga kapatid. At yun nga ay sa pamamagitan ng ating mga salita. Eh kung iisipin natin, matuwid ba yun? Dahil sa galit mo ay nakapagsalita ka ng masakit sa iyong kapatid, matuwid ba yun? Yun ba'y ayon sa pamantayan ng Diyos? Marahil marami sa atin ay nag-i-struggle sa bagay na to. At kadalasan, kapag tayo nagagalit, nakakalampas tayo. Bagaman niya, marahil hindi natin iniaalis na magalit. Ngunit kadalasan kapag tayo nagagalit, talagang resulta nun, nakakalampas tayo. Sa ibang salita, nagkakasala tayo. Sino sa atin ang kapag nagalit ay para siyang maamong anghel? Hindi yan ang natural sa atin. Kaya maging si James ay nagpaalala sa kanyang pagpapatuloy, sa kanyang pagsa patungkol dito. Ito yung pag-uumpisa pa lamang ni James sa usapin na to. Siya magpapatuloy pa sa kabanatang 3. Ang sabi ni James,
Kabanatang 3, 1-2, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal. May kakayahang pigilan ang buong katawan. Loloobin pa ng Panginoon na makarating tayo ng Kabanata 3, mas mabibigyan pa natin ng pansin yan. Gusto lang ipakita dyan dahil marahil may tumatayong mga leader-leader na sa community ito, sa Christian community na to, ay nandun na yung paalala ni James. Gusto maging leader, gusto maging pastor, ay mag-ingat ka sa iyong pananalita. Pwedeng mangyari na itong mga parang tumatayong leader na to ay nagkakaproblema sa kanilang mga pagpananalita. Ay imagine that. Kaya nga mas mabigat. Pero pakita dito ni James na yun daw hindi natitisod sa pagsasalita ay isang taong sakdal. May kakayang pigilan ang kanyang buong katawan. So mapapansin nyo yung natural sa atin. Ipinapakita dyan sa atin na sa ating pagsasalita, bunga ng galit, nauuwi ito sa pagkakasala. Kaya nga ang aklat ng mga kawikaan ay punong-puno ng mga babala. Sa bagay na ito, nabanggit ko kanina na sa kanilang panahon noon ay parang napakahalaga o karaniwan na usapin ito o paksa ito. At malinaw yan sa aklat ng Proverbs. At dito ay punong-puno ng mga paalala at babala. Mga kawikaan 10, talatang 11, sa dami ng mga salita ay hindi mawawala ng pagsalangsang, ngunit siya nagpipigil ng kanyang labi ay may karunungan. Kabanata 11, talatang 12, ang humahamak sa kanyang kapwa ay kulang sa sariling bait, ngunit ang taong may unawa ay tumatahimik. Kabanata 13, talatang 3, ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang nagbubuka ng maluwang ng kanyang mga labi ay hahantong sa kamatayan. Kabanata 17, talatang 27-28, siyang pumipigil na kanyang mga salita ay may kaalaman at siyang may diwang malamig ay taong may kaunawaan. Isa pa sa aklat ng Proverbs 29:20, nakikita mo ba ang tao na padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pa ang hangal kaysa kanya. At marami pa akong nilampasan. Sa aklat ng Ecclesiastes may sinabi din, Kabanata 7, talatang 9, huwag kang maging magagalitin. Sapagkat ang galit ay naninirahan sa dibdib ng mga hangal. Ang sabi sa isang Jewish intertestamental book na Sirach, in chapter 5, verse 11-13, be quick to hear and be deliberate in answering. If you have understanding, answer your neighbor. But if not, put your hand on your mouth. Glory and dishonor come from speaking, and a man's tongue is his downfall. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang pagpigil sa ating mga labi. Ang problema sa halip na pigilin natin ang ating mga labi, nagiging walang habas tayo dito. Alam nyo, marahil kung minsan nga, hindi natin maiiwasan na magkasira ang isang relasyon. Ngunit kadalasan, yun ay dahil sa walang habas na pagsasalita. Marahil nakakakita kayo na maraming nasisirang relasyon. Ngunit kung oobserbahan nyo, maging sa loob ng iglesia, yun ay dahil sa walang pakundangang mga salita. Kaya nga maganda ang sinabi dito ni James,
bago niya sinabi na tayo maging mabagal sa pagkagalit, sinabi niya muna na tayo maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita. Yan ipinapakita ang nagagawa ng salita sa ating mga kapatid sa isang relasyon. Siguro nga kung ang sakit na pwedeng idulot ng ating salita ay parang sakit lamang na pisikal, marahil parang okay lang yun. Sapagkat lilipas din naman yun. Ngunit hindi po ganyan sa sakit na pwedeng idulot ng ating mga salita. Sabi nga nila ay yung daw sakit na pisikal lumilipas, ngunit yung sakit dahil sa salita ay sumusugat, umepeklat. Ibig sabihin nananatili. At mas matindi yun. Isipin nyo, pumeklat. At hindi yun dapat mangyari sa atin. Ay sa mga sumusubaybay sa Gilas, ay natuluyan na nga mag-resign ang head coach nito na si Chot Reyes. Alam niyo, sabi ni Chot Reyes sa kanya interview, I hate the word resign. Sabi niya, I am not a quitter. Pero bakit siya natuluyang mag-resign? Ang sabi niya ay sobra na ang pambabastos. Ang sabi niya, brutal na. Marahil sa kanya parang okay lang, pero hindi niya kaya na ang kanyang pamilya ay apektado na. Ako man marahil pwede sumang-ayon na mag-resign ka na, Chot. Pero hindi para magsalita ng masakit o anumang masama sa kanya. Ang mga tao walang pakialam. Hindi niya alam kung anong pwedeng idulot na salita o na sakit sa isang tao na kanyang marahil parang wala talagang ganun eh. Talagang yung mga pambabas ngayon normal lang. Marahil kaya nga yung iba ay magbasa ng mga comments. Marahil kahit sa dami ng magaganda, isa lamang doon ang mabasa niya na marahil pangit ay marahil baka hindi niya kayanin. Ganyan ang nagagawa ng walang habas na pagsasalita. Ang hamon sa atin ay dahil ang Diyos ay matuwid, matuto tayong mamuhay ng naayon sa kanyang katuwiran. Matuwid ba ang pagiging magagalitin o wala sa lugar? Ang sabi ni James, kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan. Bagaman yan ay pwedeng pumapatungkol sa ibang mga bagay gaya ng kasakiman o greediness, ngunit malamang-lamang na ang isang tinutukoy dyan ay pumapatungkol sa paninirang puri. Ang sabi dyan, alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan. Ano yung paninirang puri? Bunga yan ng pagsasalita. Kaya tulad natin yan sa sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat, Kabanata 2, talatang 1, kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan. Ano yon? Pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. So marahil yung isang tinutukoy dyan ni James na kasamaan ay paninirang puri na may kinalaman sa pagsasalita. So dyan mapapansin nyo ang nagagawa ng pagkagalit. Nauwi ito sa mga salita na hindi nararapat. Ay hindi po marapat na mangyari ang ganyan sa atin. At kung mapapansin nyo lamang na nagpatuloy pa dyan si James sa talatang 21, ang sabi niya, at tanggapin daw natin na may kaamuan ng salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng ating mga kaluluwa. Parang put off, tanggalin nyo, alisin nyo yung mga bagay na yan na hindi bagay sa mga Kristiyano. Ano yung bagay sa mga Kristiyano, sa inyo ng mga mananampalataya?
Tanggapin daw ng may kaamuan ng salitang itinanim. Dito gusto naman ipakita ni James na yung salita ng Diyos na itinanim sa atin mula nung tayo ay ipanganak niya. Remember verse 18 na sa pamamagitan daw ng salita ng katotohanan tayo ipinanganak niya, ipinanganak tayo ng Diyos, at marahil nung tayo ipanganak ng Diyos ay ipinapakita doon na may itinanim sa atin yung salita niya. At dito ang sinasabi ni James ay parang inaasahan sa atin na magkaroon iyon ng bunga. At yung isang bunga lamang na pwede nating makita dito ay yung pagiging mabagal sa pagkagalit. At ito yung inaasahan sa atin mga kapatid, at mahalaga na maintindihan natin yan. Bakit? Alam niyo kung ang Diyos ay naging mabilis sa pagkagalit sa atin, marahil wala na rin tayo. Marahil lahat tayo napahamak na rin. Ngunit hindi ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos. Anong ginawa sa atin ng Diyos? Sa halip na ibuhos sa atin ang kanyang puot, ibinuhos niya yun sa kanyang nag-iisang anak, sa ating Panginoong Jesucristo. So, sino yung tunay na mabagal magalit? Yun ay walang iba kundi ang ating Diyos. Mga awit 78, talatang 38, gayunman siya, palibas ay mahabagin, pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang puot. At yan ang gusto kong maunawaan ng lahat ng naririto sa amin ng mga mahal sa buhay, sa amin ng mga bisita namin ngayon sa bulwagang ito, kung sa inyo ng mga nakakapakinig ng mensaheng ito online, sa inyo na hindi pa kumikilala sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, gusto kong sabihin sa inyo na nagpipigil ng galit sa inyo ang Diyos. Ganyan kabuti ang Diyos. Ngunit hindi diyan natatapos yan. Marahil ngayon niya ay nagpapalampas siya ng galit sa iyo. Ngunit marahil pwede rin dumating yung panahon na ibuhos niya yung galit o puot niya sa iyo. Kaya yan yung dapat magbunsod sa inyo na kumilala sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya sana ang apela ko sa inyo na wala pang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, sana lumapit kayo kay Jesucristo para hindi nyo maranasan ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos. Huwag mong isipin na mabagal palang magalit ang Diyos. Totoo yan, doon pa lang dapat nang magbunsod sa iyo na lumapit sa Diyos. Pero ang mas mabigat pa nga ay hindi naman natatapos doon. Ngunit para sa atin na mga pinagpigilan ng Diyos ng kanyang galit, dapat ay makita naman sa atin yung kahinahunan sa ating mga kapatid. Sana ay makita naman yung kabagalan ng ating pagkagalit sa ating mga kapatid. Siguro kung merong isang itinuturing na pagkaaway sa kasaysayan, yun ay walang iba kundi si Augustine and Pelagius. Yun ay dahil sa kanilang magkaibang view sa kasalanan. Kaya nang alam natin si Augustine naniniwala sa original sin, si Pelagius hindi. At dahil doon, marahil maituturing natin silang mortal na magkaaway. Ngunit hindi iyan ang katotohanan. Alam nyo, nakakahanga kay Augustine, hindi man lamang siya nagsalita ng anumang masama o masakit laban kay Pelagius. Of course, hindi naman sila nagkaroon ng conversation. Kunyari kanilang debate ay through letters. Minsan daw ay parang nagkasama sila sa synod, sa council.
parang isang beses o dalawang beses, mabigat hindi pa nagkausap. Pero sa mga sulat ni Augustine, laban kay Pelagius ay nadoon yung paggalang. Hindi man lang nagsalita ng anumang masakit. Si Augustine sa kanyang kalaban o kaaway sa pananampalataya. Parang hirap isipin na sa kabila ng magkaibang view, magkaibang parang pananampalataya, nagawa iyon ni Augustine. Iniisip ko nga lamang sa iglesia, paano pa tayo na merong isang pananampalataya parang hindi magkaroon ng ganong hiwa. Hindi ko sinasabi na pagdating sa mga hindi mananampalataya, okay lang na tayo magpakita ng galit, marahil lalong hindi. Pero ang punto lang ay wala ding lugar ang galit sa puso ng isang mananampalataya laban sa kanyang kapatid. At sana katulad din ni Augustine ay magkaroon tayo ng ganyang diwa. Ang ating aawitin bilang tugon ay pinamagatang buhay ko ay yung kunin, at maganda ang sinabi sa 5 talata, ang sabi dito, kalooban ko'y kunin, sa layon mo'y hubugin. Puso ko'y yung tanganan, paghari ang lubusan. Paghari ang lubusan. So sana ay ganito nga ang mangyari sa atin mga kapatid, sapagkat kung sa atin lamang mga sarili ay talagang ang iiral sa atin ay marahil galit o yung hindi kaloob ng Diyos. Awitin natin bilang tugon, buhay ko ay yung kunin. Take my life. Sa una po talata, sabay-sabay tayo.
Magbukas po tayo sa panalangin. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, kapasalamat kami sa iyo minsan pa sa iyong mga salita na aming pinagbulayan. Salamat sa paalala na dahil kami ay pinagpakitaan niyo ng kabutihan, kami ay matutong magpakita ng kabutihan sa aming mga kapatid at iyon ay sa paraan ng aming pagsasalita at iyon ay may kinalaman sa usapin ng pagkagalit na kami ay hindi maging madali na maggalit dahil sa aming mga sariling kaisipan. Salamat sa paalala na kami ay matutong magpahalaga sa pananaw at opinyon ng iba upang sa gayon ay ang aming mga puso ay tunay na maging malayo sa pagkagalit dahil marahil sa kadahilanan na marahil hindi tanggap o gusto ang aming mga sariling pananaw. Kaya o Diyos, salamat sa iyo sa paalala ng iyong mga salita at nakita rin namin kung gaano kahalaga ang pagpapahinuhod sa usapin ng pagkagalit. Dahil nakita namin na ang pagkagalit ay tunay na sumisira ng isang samahan, ng isang relasyon. At tunay na kahit sa amin, sa loob ng iglesia, ay pwedeng mangyari ito. Ngunit panalangin namin na tulungan niyo kami sa bagay na ito, O Diyos, bagaman tunay nga na kami ay mga mahihina, kami ay madaling mga magalit dahil sa aming mga sariling kaisipan, sa aming mga sariling damdamin. Tulungan niyo kami sa bagay na ito. At salamat sa katotohanan na ikaw ang siya naming Diyos na aming pamantayan, na ikaw ay hindi madaling maggalit. At tulungan niyo kami na magkaroon din kami ng ganung damdamin sa aming kapwa, sa aming mga kapatid. Salamat po at nawa ay ito rin ang magpaalala at magbunsod sa aming mga kasama ngayong hapon na to na sila ay lumapit sa aming Panginoon Kristo dahil ikaw ay Diyos at tunay na nagpapahinuhod sa iyong galit at nawa ay tunay na ito yung magbigay ng dahilan para sa bawat isa na lumapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Panginoon, muli, salamat sa iyo sa mga oras na to. Tunay na pinupuri ka namin. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.